Sabi nila, ang kasal ay simula ng walang hanggang pag-ibig. Pero paano kung sa mismong araw ng kasal mo, may ibang gustong makisali? Noong taong 2017, nakatira ako noon sa San Pablo, Laguna. 5 taon na kaming magkasintahan ni Lucas. Simple lang siya, tahimik, pero mabait at responsable. Nagtatrabaho siya bilang electrician. Ako naman sa isang flower shop. Nang inalok niya ako ng kasal, hindi ko inakalang gano'n na lang kalalim ang saya ko. Pumayag ako agad. Lahat ay maayos, ang simbahan, ang reception, pati ang gown ko. Pero isang gabi, habang nag-aayos kami ng listahan ng bisita, bigla siyang natahimik. Love, pwede ba nating ilipat ang petsa ng kasal? Bakit naman? Naayos na lahat, di ba? Wala, parang may hindi magandang pakiramdam lang ako. Akala ko stress lang siya. Pero simula noon, napansin kong lagi siyang tulala. Minsan gigising ako sa madaling araw at makikita ko siyang nakaupo lang sa gilid ng kama, nakatingin sa dingding. Isang beses tinanong ko, Anong tinitingnan mo? Yung babae sa may pinto. Paglingon ko, wala naman. Lumipas ang mga araw, lalo siyang nag-iba. Parang may kausap sa hangin. Isang gabi, habang tulog ako, bigla siyang sumigaw. Huwag kang lalapit, hindi kita mahal. Si Carmen ang mahal ko. Nang gisingin ko siya, nanginginig siya, pawis na pawis. Love, sino yon? Yung babaeng nakaputi. Yung nagpapakita sa panaginip ko. Sabi niya, asawa ko raw siya dati. Pinilit kong isipin na baka bunga lang yon ng kaba bago kasal. Pero makalipas ang ilang araw, pati ako na rin ay nakaramdam ng kakaiba. Tuwing gabi, habang nag-aayos ako ng mga invitation card, naririnig kong may kumakaluskos sa likod ng kortina. May amoy ng bulaklak na parang sampagita. Kahit wala naman kaming ganun sa bahay. At minsan, may babaeng boses na bumubulong ng mahina. Hindi siya para sa'yo. 3 araw bago ang kasal, nagpunta ako sa simbahan para ipasok ang listahan ng entourage. Habang naglalakad ako sa pasilyo, napansin ko ang isang matandang babae na nakaupo sa huling bangko. Nakaitim siya at ang mga mata niya parang hindi normal. Mapuputi, walang itim. Lumapit siya sa akin at bumulong. Anak, wag mong ituloy ang kasal. Hindi siya sayo, may sumpa. Tumingin ako sa paligid pero nang lingunin ko ulit siya, wala na. Kinabukasan, dumating ang ninang ko na marunong daw sa mga palatandaan. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Huminga siya ng malalim at sinabing, May babaeng namatay sa simbahan na yan, Carmen. Iniwan ng groom niya sa mismong altar. Nagpakamatay siya sa likod ng simbahan. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin siya ng kasal na hindi natuloy. Dumating ang araw ng kasal. Maaga pa lang, malakas na ang ulan. Nang isinuot ko ang wedding gown ko, parang may mabigat na hangin sa paligid. Lahat ng tao sa paligid ko parang tahimik. Habang papasok ako sa simbahan, biglang lumamig. Pagdating ko sa harap ng altar, wala si Lucas. Nataranta ang lahat. Hinanap namin siya kung saan-saan. Hanggang sa may tumawag mula sa sakristan. Ma'am, nandito po si Sir Lucas sa likod ng simbahan. Pagpunta ko roon, nakita ko siyang nakaluhod, putlang-putla, at parang walang ulirat. Nasa harap niya ang isang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok, basa ng ulan, at nakatingin sa akin. Ngumiti siya. Atin lang siya. Sumigaw ako. Tumatakbo ako palabas ng simbahan. Habang naririnig ko ang kampana na tumutunog ng mag-isa. Matapos ang araw na iyon, hindi na natuloy ang kasal. Dinala namin si Lucas sa probinsya nila sa Batangas para ipagamot. Pero sabi ng doktor, wala naman daw sakit. Katawan lang niya ang andoon. Pero parang wala na siya sa sarili. Isang gabi, tinawagan ako ng mama niya. Hello, Dot Carmen. Wala na si Lucas. Ha? Paano nangyari? Sabi ng mga kapitbahay, nakita raw siyang nakatayo sa ulan nakatingin sa simbahan sa tapat ng bahay namin. Paglapit nila, wala ng buhay. Lumipas ang mga taon pero minsan
Nananaginip pa rin ako ng kasal. Sa altar ako at si Lucas. Nakatingin sa akin na may luha sa mata. Pero sa likod niya, may babaeng nakaputi, nakangiti. Sabi nila, hindi daw lahat ng kasal ay tungkol sa pagmamahalan. Minsan, may kasal na kailanman ay hindi dapat naganap. At kung ipipilit mo, may kukuha ng pwesto mo sa altar. Hanggang ngayon, tuwing may nagkakasal sa simbahan na yon, may ilan daw na nakakakita ng babae sa dulo ng pasilyo. Nakaputing gown, nakatingin at nakangiti. Hindi natuloy ang kasal ko. Kasi sa altar, may nauna ng bride na hindi pa natatapos ang kanya. Noong Setyembre ng 2022, tumawag ang dati kong kaibigan na si Ana, na ngayon ay event coordinator na sa Laguna. Hello, Carmen. May photoshoot kami sa simbahan mo noon. Yung San Felipe Parish. Baka gusto mong sumama para makasara ka na sa nakaraan mo. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin. Pero pumayag ako. Siguro nga, kailangan ko na talagang harapin yung takot ko. Pagdating namin sa simbahan, agad kong naramdaman yung lamig. Pareho pa rin ang mga bangko, ang altar, pati yung amoy ng sampagita. Pero ang kakaiba, parang may humahaplos sa batok ko. Habang nag-aayos sila ng ilaw, narinig ko si Ana. Hoy, Carmen! May babaeng naka-wedding gown na dumaan kanina. Sa gilid. Akala ko ikaw. Ha? Wala naman akong gown. Nagkatinginan kami, tapos sabay kaming natahimik. Kinagabihan, habang tinitingnan namin yung mga kuha sa kamera, may napansin si Ana. Carmen, tingnan mo to. Sa isang litrato, kitang-kita ako sa harap ng altar. Pero sa likod ko may babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok, nakatingin sa kamera, at maputlang-maputla ang mukha. Kinabahan ako. Sinubukan kong i-zoom in, at doon ko nakita, nakangiti siya. At sa kamay niya, hawak niya ang bulaklak na katulad ng hawak ko noong araw ng kasal. Bigla kong naramdaman yung lamig na parang hangin ng sementeryo. Ayoko na, uwi na ako. Pero bago ako umalis, may matandang lalaking lumapit sa akin. Miss, kayo ba yung bride noon na hindi natuloy ang kasal? Bumalik siya. Simula nang binuksan ulit ng simbahan, gabi-gabi may umiiyak sa loob. Akala namin multo lang ng bride. Pag uwi ko, napansin kong bukas ang ilaw ng sala. Pagpasok ko, may wedding veil sa mesa. Hindi ko naman dala yun. Lumapit ako at biglang humangin ng malakas kahit sarado ang mga bintana. Sumunod ang isang tinig na pabulong. Bakit mo siya iniwan sa altar? Sino ka? Anong gusto mo? Ngunit sa salamin ng aparador, nakita ko ang sarili kong suot ang wedding gown. At sa likod ko, si Lucas. Nakatingin, nakangiti pero malamig ang mga mata. Carmen, tuloy na natin ang kasal. Sumigaw ako. Hinawakan ko ang kwintas ko, pero biglang sumindi ang mga ilaw at nawala sila. Kinabukasan, binalikan ko ang simbahan kasama si Ana at isang albularyo na si Mang Ilyo. Ayon sa kanya, matagal na raw may sumpa ang lugar na iyon. May bride na nagpakamatay doon noong 1950s. Ang pangalan, Clarissa. Iniwan siya ng groom sa mismong araw ng kasal. Ang dahilan, si Clarissa raw ay may masamang tinatagong lihim. Isang itakda sa dilim na kasunduan. Bago siya nagpakamatay, sinumpa niya ang sinumang magtangkang magpakasal sa simbahan na yon. Kung sino man ang magmamahal at ikakasal dito, isa sa kanila ay kukunin ng babaeng bride na yon para mapalitan ang buhay niya. Bigla kong naalala si Lucas. At yung babaeng nakita namin sa litrato, siya yon, si Clarissa. Dumaan ang mga araw. Pero gabi-gabi, naririnig ko sa panaginip ko ang kampana ng simbahan at ang tinig ni Lucas. Carmen, bumalik ka, ituloy natin. Hanggang isang gabi, habang umuulan, parang may nagtulak sa akin para bumalik sa simbahan. Madilim ang paligid. Sa loob may kandila sa altar. At sa gitna, may lalaking nakatayo. Si Lucas, ngumiti siya. Handa na ako. Para saan? Sa kasal natin. Sa likod niya, naroon si Clarissa nakatingin lang at unti-unting nagiging abo. Nang hawakan ko ang kamay ni Lucas, malamig. Lucas, patay ka na.
Hindi na mahalaga. Ang mahalaga na tuloy din ang kasal. Biglang nagliwanag ang paligid at bago ako mawala ng malay, narinig kong tumunog ang kampana. Nagising ako sa ospital. Sabi ng mga pulis, nakita raw nila akong nakahandusay sa loob ng simbahan. Suot ang lumang wedding gown na hindi ko naman pag-aari. Sa tabi ko, may kandila at mga bulaklak na natuyot. Wala raw silang nakita na lalaki. Ngunit sa cellphone ni Ana, may video. Kitang-kita. Ako, naglalakad papasok sa altar mag-isa at may aninong lalaki na nakasunod sa akin hanggang sa altar. Tapos sabay kaming nawala sa frame. Pagkalabas ko ng ospital, nagdesisyon akong umalis ng bansa. Pero bago ako lumipad, may natanggap akong package. Walang pangalan, walang address. Nasa loob nito ang isang wedding ring. At sa ilalim ng kahon may papel na may nakasulat. Tapos na ang kasal. Hanggang kamatayan, tayo pa rin. Sa mismong araw na yon, tumunog ang kampana ng simbahan. Kahit walang misa, walang tao, at walang hangin. 3 linggo matapos ang nangyari. Lumipat ako sa Baguio para makalimot. Akala ko makakatakas ako sa lahat. Pero gabi-gabi, lumalabas sa panaginip ko ang parehong eksena. Ako, nakasuot ng wedding gown. Sa harap ko si Lucas nakangiti. Sa likod, may babaeng nakaputi, si Clarissa. At palaging mauuwi sa parehong linya. Tapusin mo ang kasal. Iligtas mo siya. Hanggang isang gabi, nagsalita si Lucas sa panaginip. Carmen, hindi ako matahimik hanggat hindi mo natatapos ang sumpa. Hanapin mo ang katawan ni Clarissa. Pagkagising ko, basa ng pawis ang buong katawan ko. At sa sahig, may iniwang bulaklak ng sampagita kahit sarado ang bintana. Bumalik ako sa San Pablo. Wala na si Ana, lumipat na ng Maynila. Pero pinakiusapan ko ang kura-paroko ng simbahan, si Father Ernesto. Natulungan ako. Father? May bride na nagpakamatay dito noon, si Clarissa. Gusto kong malaman kung saan siya inilibing. Tahimik lang siya, tapos naglabas ng lumang aklat. Nasa likod ng simbahan ang lumang puntod ng mga hindi nabigyan ng basbas. Si Clarissa, isa sa kanila. Kinabukasan pumunta ako roon. Sa pinakalikod, natabunan ng mga damo. May isang maliit na lapida. Clarissa, 1930 to 1954. Inihintay pa rin kita, Emilio. Emilio, hindi si Lucas. Ibig sabihin, may naunang lalaki. Habang nililinis ko ang puntod, may biglang humangin ng malakas. May boses na parang mula sa ilalim ng lupa. Bakit mo ako ginising? Napatras ako, pero biglang lumabas si Father Ernesto mula sa likod. Carmen, umalis ka riyan. Hindi ka dapat nandito. Ngunit huli na, bumukas ang lupa at lumitaw ang isang anino ng babaeng bride. Ang mga matay puno ng galit at luha. Hindi ako makaalis dahil niloko ako ni Emilio. Sinumpa ko ang lahat ng lalaking magmamahal dito hanggang may bride na tapat sa panata. Pero ikaw, Carmen, ikaw lang ang may pusong hindi tumalikod. Tapusin mo ang kasal na hindi natuloy sa akin. At pagkatapos, tapos na ang sumpa. Tinulungan ako ni Father Ernesto. Sa gabi ng 7th araw, nagdaos kami ng misa sa loob ng simbahan. Walang tao, walang ilaw kundi mga kandila. Nasa harap ko ang isang antigong veil at lumang singsing. Habang binabasa ni Father ang dasal, unti-unting lumamig ang hangin. May amoy ng bulaklak. At sa altar, unti-unting nabuo ang imahe ni Clarissa. Nakaputing gown umiiyak. Clarissa, tatapusin ko ang sumpa. Isinusuko ko sa'yo ang kasal na iniwan mo noon. Lumapit siya, marahang hinawakan ang kamay ko. At nang mailagay niya sa daliri ko ang lumang singsing, biglang may matinding hangin at tumunog ang kampana ng napakalakas. Nakita ko ang 2 anino sa altar. Si Clarissa at isang lalaking may suot na itim na Amerikana. Magkahawak kamay sila. Ngumiti siya sa akin bago tuluyang naglaho. Pagkatapos ng gabi na yon, tumigil ang mga panaginip ko. Tumigil ang kampana. At sa unang pagkakataon, ramdam ko ang katahimikan. Pero sa huling pagkakataon, dumalaw ako sa puntod ni Lucas. Natapos na, love. Wala ka nang dapat ipangamba. Habang nagsisindi ako ng kandila, may humaplos sa balikat ko. Pamilyar yung init, parang siya bumulong.
Salamat, sa wakas nakapahinga na kami. Paglingon ko, wala na siya. Pero naiwan ang singsing sa lapag. Lumipas ang ilang buwan. Umuwi ako sa bahay. Tahimik na ang buhay. Hanggang isang gabi habang nagluluto ako, narinig kong tumunog ang kampana. Isang beses lang malambing. Paglabas ko sa bintana, may lalaking nakatayo sa labas. Pamilyar ang itsura. Si Lucas. Ngumiti lang siya at naglakad palayo, papunta sa direksyon ng simbahan. At sa ulap ng ulan, nakita ko si Clarissa, nakaputing gown, nakangiti rin, at hawak ang kamay niya. Sabay silang nawala.